Uy, ang sarap naman yan. Uy, paborito namin, chicken mushroom. Yan, good morning sa inyo mga kamamaw. Siyempre, bago pa natin maano tong vlog na to, ay binabati ko muna na ako ng unang babati. Yan. Ayan, birthday niyan bukas. Ang bilis ng panahon mga kamamaw. Ay, tulog palaway. Birthday ni Jacob bukas mga kamamaw. Yan. 1 year old. I love you. Hi! Hello ka, hello! Yan mga kamamaw. At minaabangan din pala tayo. Parang babalik na naman yung kabataan ni kamamaw eh. Siguro na gusto ko kasi mga kamamaw mula nung bumalik ako sa pag-workout. Ay, bumalik na tayo sa pag-workout eh. Bumalik-balik na tayo. Tapos, na ano pa tayo si Legend tsaka si Hair na ilalabas pa natin, di ba? Hindi ako lang moisturizer sa mukha yung ano ko. Eh, mula nung nailabas ko itong dalawang ito, nakaramdam ako ng pawis, parang pinagpapawis-pawisan lagi si kamamaw ngayon. Hinahanap tuloy ng katawan ko. Nangyari dyan. Hinahanap tuloy ng katawan ko yung pagod ba, yung gustong pagpawisan palagi. Yun, ako lang moisturizer. Wap na ako. So ayan, nag-order ako ng ayun, buhati ko muna nga itong birthday boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Buhati ko nga. Eh, siyempre, masaya si kamamaw eh. Siyempre, namimiss ko din yung nagbe-birthday yung anak ko eh. Tapos, di ko kasama. Ito, kasama natin. Yan. Bablog tayo. Sama ko ito sa labas. So, yung bumili ako ng basketball na ring. Para doon sa labas. Para may libangan. Kasi iniisip namin ni Mrs. Sayang yung backyard eh. Kumbaga eh, nililinis namin palagi. Lagi naming pinag-aanohan yung labas. Kasi nagtatanim kami. Bala ko. Lalagyan ko ng basketballan na yun. Punong iyan, itong nasa may ibabang yung parang pinakasanga. Siguro puputulin ko, mga 3 sanga siguro yan. Para umopen siya. Kasi masyado pang maano yung stand nung, yung pinaka, kita mo yung space ng puno. Tataas ako pa ng konti. Paano? Yung basketball ring. So ngayon, hinihintay ko na yung in-order natin ring, ipapako ko na lang siya. And then meron na tayong biniling bola, nakita ko nakaraan, di ba? Para pag hindi naman kami nalabas ng bahay at kami nila Macy's parang nagkaka-enjoyan doon sa labas, magpi-picnic. Hindi, at least may napapaglibangan ako tsaka si Bless. Laro kami ng basketball yan. Shoutout mo mga nasa pinasabi mo, invited kayo sa birthday ko po. Yan. Kaya abangan na natin. Makita natin mukhang magandang klase yung basketball ring na may board na nakasama natin. 24 inches yung binili ko sa Amazon. We'll see. Wait natin. Mama yung sanga na sinasabi ko. Kailangan ko kasing tanggalin to eh. Ito nasa harapan na yan. Para mag-open yung na to, yung harapan. So kailangan kong tumanggal siguro ng 3 ba? Isa. Ito yun, isa. 2, 3. Ito lang naman ma-open ko to eh. Pag na-open kasi to, maganda. At tapos ito, gupit na lang ako. Imbis na bawasan ko ng todo, gupitin ko na lang. Kasi kung ito mismo, parang ang pinakasanga niya, ayun eh. 1, 2, 3, 4. Ayun, panlima pa yun eh. Yung pinakaano niya. Gusto ko mag-open yan para pag nakabit natin yung basketball ring dyan, maluwag to para makakashoot tayo ng ganyan, no? Medyo maano na yan. Actually hindi pa fully finish yung natin, pagkakalinis. Sasabunin ko pa yan. Inuunti-unti ko pa eh. Mas madali maglinis mga kamamaw o magkalaykay ng mga dahon pag natuyo na mismo yung sa araw. Yung kaya hinihintay ko munang mag-dry talaga sila para pag kinalaykay ko smooth na smooth, katulad ng ginawa ko sa nung nilinis ko yung mga pupo nito. Pinatuyo ko muna kasi ang daming pupo nito nakaraan eh. Ngayon wala na mga pupo, nalinis na siya, yung dahon na mga natira. Itong habol ko dyan sa mga dahon na natirang yan, medyo pa dry na siya eh. Pag nag dry na siya ng tuluyan, dun ko siya kakalay para mas madali, tsaka hindi mas mabigat.
Mabigat kasi pag medyo basa pag nilagay mo sa basurahan eh. Kaya patuloy muna natin. Tapos ito sasabunin natin yan. Gagawin natin masaya yung summer natin. Ayun yung ihawan natin. Di pa natin finish eh. Para pag sa summer time at day off at ayaw lumabas, dito na lang magpapahangin. So maglalagay tayo ng libangan dito para at paano yung anak natin tsaka yung mga alaga natin is mag-enjoy. Masaway naman ang panahon na to. Umuulan kanina eh. Naglaba kasi kami oh. Ayun oh, naglaba. Para matuyong mabilis matuyo. Kung kailan nailaban, biglang uman yung ulan. Ngayon naman pinasok na yung sapatos. Saka naman biglang umaraw. Kailangan matuyo ito sa Sabado. Meron tayong magandang sa Sabado eh. So kailangan matuyo. Mahal na mahal yung sapatos na ito yun. Kaya di tayo nakakabili na ng hanggang dito na lang natin eh. Pero dapat ingatan natin yung medyo na siya. Regalo pa naman ni Mrs. yun. So ayan na muna natin dalawang mga yan oh. Hello! Mag-play lang kayo dyan. Babe lang kayo. Kasi legend tayo. Habang tumatagal eh lalong kumakapal. Magpo 4 years na yun sa July. Ayan sa mga nakakamiss dun sa aso ko. Ayan o. Ayan po mga kamamaw. Hanggang ngayon si Legend ay kamamaw pa rin. Ayan o. Ay napakaganda ng panahon. Nakaka-excite. Nakaka-excite yung mga mangyayari ngayong summer. Dahil kasama na namin si Jacob. Siyempre natin yan, madadagdagan yung gala natin. Lalo na yung mga pagpapasyal na sa mga lugar na si Jacob ay mag-i-enjoy. So ayan, padadalhin din natin siya sa zoo. So ayan, pasyal tayo, set lang natin kasi itatama lang natin doon sa schedule natin kasi mahirap yung schedule namin ngayon kasi nag-aalaga din kami ng bata. Tapos yung schedule ni Miss, may pasok na sa trabaho, di ba? So kaya minamanage namin ang oras namin. Pero syempre sa day off yun, doon natin kakalculate. At the same time, syempre mga masyal-masyal din tayo. May mga bagay pa akong nasa list ko dati na iba-vlog ko kaso hindi ko magawa dahil nga yung schedule namin ay conflict. Yung mga papasyalan tayo para yung mga nanonood nag-i-enjoy naman sa mga napapanood niyang video dito sa Kamamaw Vlog. Labas ko na nang matuyo na habang maganda yung panahon. Tagal nung package hindi pa dumarating kasi iniisip ko mga kamamaw. Katulad yung may padating din tayong Kamamaw Cup. Padating na siya sa Friday eh. So automatic naman nandito naman tayo dahil nasa bahay lang tayo, day off tayo. Ang inaabangan ko kasi yung yung package na pang basketball. Kasi baka mamaya pagpasok ko tsaka doon biglang dumating walang baka mamaya matapat natutulog tong dalawang bata eh. Na walang makapansin. Maunahan tayo sa labas. Alam naman dito sa labas namin medyo tagilid ang labanan pag kaya dapat nakaabang ka eh. Unahan kayo lugar kasi namin ito medyo yung mga tao marami dumadaan. So automatic yan pag nakita nila yan, package yan, box yan eh. Siyempre alam nilang yan eh, magagamit yung nando sa loob eh. Kaya baka mamaya maunahan tayo. Ganda pa naman ng basketballan. Excited pa naman ako dito na makapag kami. Pwede rin naman kasi dito pwede yan sa mismong ito, yan. Diyan ko siya ilalagay. Kaso nga lang, ang magiging point yan, maglalagay lang ako ng lambat sa ibabaw. Kasi kung di ko lalagyan lambat yan, kada tira ko pag sumablay ka, mapupunta doon sa backyard ng kabilang bahay. Kung may lambat lang tayo, hindi ko na po problema. Hiharang ko lang yung lambat dyan sa may likuran ng puno. Ay kaso, ibili pa tayo ng lambat. Dito na lang tayo. Magputol na lang tayo dyan. Para kahit paano yung malibang-libang. Nagpaalam na rin naman ako sa may-ari ng bahay na sabi ko magpapapawis ako para nalilibang kami dito sa bahay. So ayan po. Sobrang na-excite ako, sobrang dami kong nasa isip na pwede namin gawin. Sulitin namin yung summertime na napaka igsi lang. Minsan sa summertime nauulan-ulan pa. Konti na nga lang yung panahong mainit pa, naaluan pa ng ulan. Sa winter, ang tagal namin tagal namin naghintay. Isipin mo, napakalamig. Halos hindi mo magawa lahat ng gusto mong gawin dahil nga malamig. Tapos yung backyard parang hindi mo pa mapakinabangan. Sila Legend lang ang katulad niya ayan. Binata yung laki. Ano naman mga kamamaw, marami nagtatanong, sabi laki naman ang aso mo.
nakasigurong kumain yan. Actually, mahina lang kumain yung mga yan. Talaga lang, kumbaga, nasa jeans talaga nila yung maano sila, makakapal sila. Ay, si Hera, babae, isipin mo, makapal pa rin. Oh. Makakapal na aso talaga sila. And biruin mo, ilang taon na si Hera, 4 years na rin no? Bilis ng panahon, dati sila lang mga baby namin ngayon kuya at ate na sila ng mga alaga natin yung laki grabe si Legend diretso yung pa yan, hindi na natin naisasali sa show meron pa dating na show sa Regina sa July yata may mga nagme-message din sa atin na mga nanonood sa atin ng vlog na galing silang Pilipinas, kakalipat lang nila dito tapos mga fanatic din sila ng mga American Bully, so pupunta sila dun sa July para manood at syempre libangan yan sumuporta kay Banrica Blanca. So ayun, hindi makapunta si Kuya Romel, makakapunta si Kuya Romel, shoutout kay Kuya Romel. Ayun, si Diesel, pogi na rin si Diesel malaki na kamukha ni Here tapos yung katawan, yung tindigan, legend yung yung itsura. So ayun mga kamamaw, at ako'y magre-relax muna ako dun at sana dumating na yung package natin. Napakahirap ng maunahan ka, tagal-tagal mong inahan alam mo, excited ka tapos maunahan ka ng iba, di ba? Yan, bombahan ko na nga rin to kasi gusto niyang gamitin ng ate niya. Nakiram tayo ng pambomba kay Kuya Ariel. Shoutout sa'yo Kuya Ariel. Ito na pambomba natin So ito, meron sa loob. Yan, di ba? Ang dami nagagawa dito sa pag yung summertime talagang yung inip mo, lahat ng inip mo nung mga nakaraang na lahat yun pumodo na. Sabi ni Kuya Ren, may special to dalawang klase pang Bombay, so para masawali na natin ko na lambot para pag yung nagja-jogging kami, may magagamit yung isa. Yung stall Mamamayosik ko muna nga. Ay, sumakto mga mama, dumating na yung package natin. Thanks man, what's your name? I'm Yash Patel. Oh, Yash Patel, yeah. Here. Thank you so much. Have a good day. Yeah. Ay, nakakama sumakto nandun sa labas. Ay, nako, unbox natin. Tapos ko lang bombahan yung yung gulong ng sasakyan ng bike. Okay na. Actually, bigay lang sa atin to yung bike na to. Bigay lang ni paring Arnold. Yan, okay na, matigas na siya. Ganda pa yung bike na to yung. Hindi lang napinturahan ng maayos ayun. Kailangan mapinturahan yan para gumanda ulit. Lagyan natin sticker na kamamaw dyan. Sa summertime pa project natin para gumanda naman yung bisikleta ng Ate Bless. Yan. Unbox ko lang sandali bago ako maligo kasi papasok na rin ako sa trabaho. Silipin lang natin pero hindi ko pa maikakabit. At sa bakasyon ko na lang ikakabit sa day off. Yan. May pambomba kasi dito lang sa loob Alam ko may pambomba ng bola. Bumili na rin kasi tayong bola ng marami. Nung bata ako, mahilig ako sa ganito. Gumagawa ko ng sarili kong basketball sa harapan ng bahay namin. Kinakabit ko sa pader. Tutulong kasi Jacob kaya medyo mahina ang boses ko. Silipin lang natin. So parang dating folded.
Welded yung board. Welded siya. Maliit. Maliit na yung board pero okay na. Welded naman. Okay yung sabit. Tapos kasama siyang pin. Hinahanap ko pin eh. Walang mabilang eh. So habang nandito pa yung pambomba ni Kuya, bubomba ko na yung bola. Nilibre din siyang bola. Ito yung mga spring ay minute pa sa looban. So sali, hindi ko naman natatanggalin. Ayan, pasok muna natin yun. So manual nakakabit, spring pa. Itong bola, ibabombahan ko na. Ito yung bola na nabili natin sa ano. So ito bababa ko muna para makita natin. Kunin ko lang yung isang bola. Yan. Ito yung nabili natin bola nakaraan. Baka mapagalitan tayo. Okay. Oh, dalawang bola yung libre oh. Dalawa siya. So bubombahan na natin lahat. Kaya lang pabili rin ako kasi ang hirap maghanap na itong pin. Hindi katulad sa Pilipinas. Pag bumili ka, pag karaso punta ka lang sa tindahan, dito hindi. Pag bumili ka maramihan. So sa amin lang gagamitin ko ng kadami. Ibig siyang pambomba. Try natin kung mas madali ito na lang. Paano din na natin gamitin yung kay Kuya Ariel. Junior na bola lang siya. Ganda, like. Diba? Nilibangan na tayo sa labas. Yan ako na lang. Left naman ako next week. Naka-off ako lang isang linggo ulit. So, nilibangan lang ako. Papawis. Gusto ko talaga nagpapawis. Alam mo yung time na nagkasakit ako. Yung dating parang sinugod ko yung sarili sa hospital. Baka ako nakulangan na lang ako sa exercise nun kasi hindi na ako masyadong nag-workout ng mga time na nagkasakit tayo, lalo nung winter time na parang ganun yung nangyari sa akin. Kasi dati nung wala si Mrs. talaga ang libangan ko talaga. Even dati pa kahit sa Pilipinas, nag-workout talaga ako lagi. Hindi man sa gym, dito lang sa bahay. Ay nagkataong busy, lumabas nga si Jacob, diba? May times na parang may oras ka naman, kaso nga lang, alam mo tamad na tamad ka dahil kulang ka nga sa tulog, kalaga ka ng bata. Medyo malambot pa eh. Ayan mo. Mas ko mag-basketball eh. Try natin, malay natin pag medyo batak-batak na ng konti si Kamamo eh. Sali tayo sa mga pa-basketball dito sa sa Saskatoon. Marami naman tropa dito eh. Nasabihan ko din yung mga Berry Boys, mga tropa ko, yung mga kabatch kong Berry Barn. Kasi mahilig mo basketball yung mga yan eh. Sabi ko, bakit hindi tayo sumali sa sa paliga dito sa Saskatoon. Berry Boys tayo. Berry Boys yung ting natin. Berry Barn Boys. Medyo malambot pa eh. Kasi baka may masobra naman sa tigas. Bumukol naman. Pero maganda naman klaseng bola na to. Dati magkano yung sa Pilipinas. Naalala ko, may kwento ako nun. Nung bata pa ako, mahilig talaga mag-basketball. Solar boys ako nun eh. Ipapabili akong bola sa mama ko. Ewan ko lang pa naman ng mama ko itong matatawa. Pabili ako. Ayaw ko ibili. Mama ko kasi, makakailang iyak ka muna nun bata ka bago ka ibili. Ginawa ko, nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Kasi hindi ako kumain ng tanghalian. Yung mga kalokohan mo ba ng mga bata, pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, nagtatantrums ka, diba? Yung nagtago ako sa ilalim ng lamesa nun. Siguro mga 2 oras ako dun sa ilalim ng lamesa. Kasi yung alam mo yung parang nagpapapansin ka talaga.
Papapansin ako sa mama ko. Ayaw mo ba talaga ano? Ayaw mo ba talaga lumabas dyan? Sabi sa akin. Kulit ang bola na ano, malambot siya. Ayaw mo ba talaga lumabas dyan? Talaga daw lumabas. Siguro mga ano, after 1 week, binila akong bola ng mama ko. Mas madali siyang bombahan. Binili ako. Ilan naman naalala ko lang naman ng bata ko na pag may mga bagay na gusto akong gawin o bilhin. Pero hindi naman ako pala hingi. Yung hingi ko ngayon ay parang once a year lang yung gano'n. Ibigay yung mga damit eh. Nakaka-experience na tayo ng bagong damit. Pag ano, pag madali bombahan. Ayun, laruan ni Jacob to. Ball is life. Nung bata tayo, ball is life. Ngayon, lumaki naman tayo. Ang naging ano ko, workout is life. Eh, lumabas si Jacob. Jacob is life. Ayan. Ayun, bata ngayon eh. At least ako, kasama ko siya. Yung sa mga nakaka-experience ng mga hiwalay sa asawa. Ay, ganito ko na lang din. Yung mga hiwalay kayo sa asawa. Tapos, siyempre, ang mangyayari, yung bata magsasacrifice, di ba? Tayong mahahati yung bata, mapupunta sa nanay, mapupunta sa tatay. Ako gusto nyo gawa mapunta sa akin, wala pa sa panahon. Pero siyempre, sa mga nanonood, hindi ko pa pinapabayaan yung mga anak natin sa Pilipinas. Pinapag-aral din natin yung mga yan, kinakamusta rin naman natin. O minsan, nag-iiba na rin talaga minsan yung panahon na yung mga bata pag lumalaki na, parang ang hirap lang, alam mo hindi katulad ng dati na pag message mo sila, nagre-reply agad pag tumatawag ka, excited sila. Ngayon may mga sarili ng mundo eh. Kaya kayo, habang bata kayo ako, ito na sa akin yung pagkakataon ko kay Jacob. Habang bata si Jacob, sasamantalayin ko na. Kasi baka mamaya eh, medyo ano tong bola. Ano, may nakabukol eh. Ay nakita yung bakat niya, nakita niyo, may bakat na ano. Parang ang tagal na niya nakafold. Ayun, habang bata pa, samantalahin nyo na dahil pag lumaki yan, yung mga sariling mundo na yan, hindi nasasama sa inyo yan. Medyo may polche. Pero hindi na, sa lambot niya. Ito yung mga bola dati na ano yung bata ako. Magandang klase na to. Kasi yung mga gatong maliit, mahilig ako sa bola. Kung natatandaan nyo yung bola ng panahon, yung kulay pula. Yung kulay pulang makapal. Nako, mahilig ako bumili ng tapos yung ring ko. Maliit lang. Tapos nakasabit sa pader shooting. Kami ay shoutout kay Jerby de la Cruz. Iyon yung kababata ko. Hindi naman siya totally kababata. Mas matanda ako mas ahead ako sa kanya ng mga 4 years. Iyon, kalaro ko yung lagi. Talagang shooting kami ng ganun. Kaya ito naalala ko nga lang. Ngayon summertime, parang na-miss ko, nakakita kasi ako nag-walk ako ng aso dun sa nakakita nagbabasketball. Eh, wala naman tayong time na bukod sa pagpapalakad natin ng aso sa labas, wala na tayong time ng extra para lumabas pa uli. O na ano rin ako kasi nga yung oras ko, pagkatapos nito kay Jacob na ako, dito na ako sa pamilya ko. So wala na akong time na extra time na parang gusto ko pa lumabas after long walk. Eh, ilalagay ko na lang dito sa likod ng ano, ng bahay. Yan, dalawa na yung bola ni Jacob. Kasi ito, bumili tayo ng isa. Nabahan na natin. And then, shoutout kay Kuya Ariel Dayag. And, soli ko na ito mamaya. Maraming salamat. Malaking tulong. Binambahan ko na yung bike ng anak ko. So, ito na yung bola. So, ayun mga kamamaw, maliligo muna ako at si Mrs. Ata ay magpapahatid pa sa Midtown. Parang may gusto lang silipin dun sa ano. Kasi may kulang na gamit lang sa bahay. Bibili lang ata sa Shoppers and then papasok na ako. Let's go. Ball is life. Next naman. Pinapasok na. Ihatid ko muna itong isang to sa Midtown. And then, pasok na. Ganda ng panahon mga kamamo. Ngayon ay 20 degrees. Yeah, positive 20 degree. So, mainit siya. Mainit. Siyempre, masarap maglakwat siya. Ayun, ano na natin
tinabi ko na muna yung binili naming bola, tsaka ako na lang ayos yung pag ano. Marami din tayong gawain sa bahay, nakapila kami isa-isa. Inuunti-unti ko lang para at least bago mag real summer time, nakaayos na lahat yung ano, even sa loob ng bahay. So ay naalala ko lang yung mga kwento ng mga kabataan, di ba? Yung ano, matatanda mo kasi nung bumili tayo ng basketball, parang na reminiscing ko yung ano eh, yung panahon ng kabataan ko, ano yung mga hilig ko, yung mga hilig natin ng ano, kabataan. Ikaw ba, ano ba yung mga hilig mo ng kabataan? Yung mga nilalaro mo nung bata ka? Mga ano bang ages? Yung mga kasing kabataan, kasi ako nung time ko mahilig ako sa ano, sa mga basketball, lalo yung mga maliliit na isasampay mo lang yung ring na ginawa mo sa pader, para makapaglaro ng basketball. Kung teenager, sa stage ng pagiging teenager, ano, taong bahay lang ako kasi noon. Mahilig ako lang yung, alam mo yun, yung stationaries, puro ganun lang Tsaka ako. yung mga laro ng mga bata ngayon, iba sa laro ng kabataan noon. Kasi yung laro ng kabataan ngayon, more on ano, gadget na eh. Kami talaga, physicalan talaga na, Pero kung, alam mo yung ano, yung parang, yung physical ang laro. hindi naman physical, ibig sabihin talaga pagpapawisan ka, yung tipong pag uwi mo, ang babaho niyo magkakaibigan, yung Pero mga yung ganun ba? mga ages ko na rin na mga, ano yan, mga 9 to, syempre mula pagkabata hanggang mga 13. 90s talaga yung pinakamagandang Nasa kabataan. bukid ako noon, dun sa Baliwag kasi, di ba? Eh, puro bukid dun. Tapat kami ng bukid. Syempre, Na-experience mo ano, rin yung mga patintero. Yung oo naman. Nakaka-enjoy talaga. Iba yun nun. Iba yung aura ng kabataan nun eh. ibang Kaya iba. pag ano, maaalala mo, naglalaro ka lang ng trumpo sa labas. Akala mo ba naman si Kamamawe, nangangapa lang ako sa palaisdaan dati doon sa mga gilid, kumukuha lang ako ng mga hipon, yung mga uluhan kung tawagin, yung mga misipit na mga ata. Tapos, nag-iilado lang ako. Simple lang ang buhay namin dati ng kabataan. Akala mo makakarating ako dito. Iba yung, kaya nga sabi ko sana makauwi din tayo after ng mga plano. Syempre ng mga plano. Iba yung Para ano, naman si Jacob, ma-experience niya. yung Pilipino, yung tipong pagising niya ng umaga, ang daming bata naglalaro. Alam mo yun, yung kabataan mo, oo. na pagkagising mo, May mga nakaabang ng mga kalaro. oo, nakalaro, chismisan Diba? agad, yung kwentuhan ba kung ano yung mga Oh, yan napanood ang mo, gusto kong ano, cartoons pa-experience sa kagabi, kanya. ganun kasi kami dati. Eh ngayon wala na eh. Lalo dito sa Canada, kaya yung mga bata medyo ano rin eh, nakakaawa din eh, yung mga bata na. Kaya kapag summer talaga naman, ang mga bata labasan Kaya talaga. dapat ano, ilalabas talaga dito kasi kung di nilalabas eh, sayang naman yung ano nila, yung childhood nila. Wala silang memories na may kukwento sa susunod nilang generation. Eh kami, ang dami namin makukwento talaga. Ano lahat eh. Nakaka-enjoy. Sabi nga ni Bless nun, sabi niya ano daw, kasi di ba kinukwento ko, sabi niya sana daw may time machine para daw Pero honestly, ma-witness minsan yun. naisip ko yun. Meron akong time na parang iniisip ko na sana merong scenario, Time may machine, times na bumalik ako sa parang yung time na yung talaga may certain age pa na ako minsan naiisip ko talaga yun na parang may times na Parang gusto ko bibisitahin bumalik. mo Oo, lang, bibisitahin diba? ko lang. Nakakatawa siguro. Minsan bibisitahin ko yung college na ako. Alam mo yung gano'n na parang yung mga pinaghirapan natin nung time na yun na parang anin ko lang, di ko ikukwento sa sarili, sa mismong ako, nung bata ako na pag umuwi ako doon na, di ko sabihin sa kayo na makarating ka dito kasi pag sinabi ko yun. Papasok ka pa ba? Ayaw nga pala. Okay. Ito na lang pala. Kamunti ko pa ako pumasok sa lobby, kuha pa ako ng parking. Napakwento ka kay Mrs. eh. So yun ba yung ano ko lang na yung mga times na kabataan. Na maaalala mo yung mga ganong klaseng istorya ng buhay mo. Ang sarap balikan mga kamamang. Talagang sobrang gusto mong makita yung sarili mo dati na kumbaga kahit hindi ka na lang niya makita mo lang yung para mapunta ka lang sa panahon na makita mo yung naglalaro ka. Nakakaano mga kamam sa totoo lang. Ako yung medyo maano yung isip ko ba tsaka yung pakaramdam ko parang mabilis akong maluha pag yung nakakaano tayo ng mga ganong maalala mo yung mga time na parang may mga nabubuli sa akin dati tapos biglang papasalamat ako nakarating ako dito. Syempre naging instrumento rin yung mga yan kung bakit siguro din ako nagsikap sa buhay, bakit ako nakarating dito, bakit ako nangarap. So
siguro yung mga time na yun na ginawa ko inspirasyon yung mga bagay na nung dati parang minamaliit ako. May times pa dati na nung kabataan mo parang makarating ka lang Maynila may sasabihin pa sa'yo ng mga kasama mo yung mga anak ng rich kid sasabihan ka pa na bakit ka ba't ka na andyan, ba't ka nagtatrabaho dyan. Naalala ko yun sa TJ Fridays ba't ka nagtatrabaho dyan, paano ka nakapag-apply. Alam mo parang tingin niya sa'yo, paano ka nakarating dyan wala naman kang pera. Yun may ganun, yung parang hindi naman kayo kagandaan ng buhay nyo ba't nakarating kayo, ba't nakapagtrabaho ka dyan. Parang ang dating hindi ko na lang din masyadong pinapansin yung tao. Inisip ko na lang din ngayon, sabi ko di naman batayan kung ano yung katayuan ng pamilya mo para marating mo yung mga pangarap mo, di ba? Nasa pagsusumikap pa rin yan So dumating ka na sa point na ngayon nandito ka na, tapos makikita mo yung mga dati nang bubuli sa iyo, mga tambay lang, pero mga anak mayaman sila dati, mga walang, alam mo yung wala bang narating. Pero di ko sila minamalit or something na parang ako revenge back dun sa mga taong gumawa sa akin ng ang inaano ko lang sa kanila, para nagpapasalamat ako sa kanila na naging part sila ng buhay ko, tsaka inspirasyon sila sa akin bakit nagsumikap ako na kung kaya ng iba, kaya ko rin. So sana ganoon din yung mga kabataan ngayon, lalo na yung mga nasa Pilipinas na katulad ko na yung katayuan namin, sistema ng buhay namin dati na parang isang kahig, isang tuka lang kami nila mama at papa ko dati, pero nakasurvive kami, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nagpasalamat ako ulit-ulit yung sinasabi. Pasasalamat ko din sa pinsang ko, pinag-aaral ako, na ngayon okay na ako, na kahit pa paano is nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw, napapag-aaral ko sa private school yung mga anak ko. And then syempre may mga pangarap din tayo gusto nating marating pa para sa ating mga pamilya, hindi lang naman para sa akin. Kasi ako, ang hinihiling ko na lang talaga, honestly, mga kamama, lagi kong nakakausap pag nagkukwento kami ng mama ko, lagi kong binabanggit yun na syempre may anak tayo sa Pilipinas. Isa na lang ang parang wini-wish ko sa sarili ko, na sana dumating yung point na makasama ko rin yung mga anak ko. Ayokong dumating na parang halos tumanda na ako, tapos hindi ko man na ituloy yung buhay ko na nakasama ko mali mga anak ko. Iba pa rin yung pakaramdam na talagang yung wala kang regret sa buhay na nangyari sa'yo, na kahit pa paano yung mga simpleng bagay na ganun. Siyempre sino ba namang di magulang ang gusto makasama yung mga anak nila, o meron mang ganun, hindi ako yun. Since din na pinanganak yung mga yan, talagang mahal na mahal ko yung 2 anak ko dyan sa Pilipinas. Na ngayon nga minsan nagiging emotional na rin si kamama minsan, dahil di ba padating yung birthday ni Jacob. Sana man lang ako sa mga susunod na birthday o mga birthday nila is magkakasama kami. Ayun mga kamama, sana na-enjoy nyo itong vlog na to. Baka kayo may mga kwentong kabataan kayo na gusto nyong balikan, ayan, ilagay nyo lang yun sa comment box, papasahin ko yun. Ang sarap balik-balikan yung mga kahapon na nagdaan. Di ba? Ang sarap-sarap na parang yung kabataan ng 90s talaga is pinaka para sa akin iyon yung mga bagay na hindi ko makakalimutan. Kaya mga mama, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga mama.